At ito na nga for today's video. Siguro kaka-vacuum ng mama niya nung buntis pa at saka hanggang ngayon. Yung anak ko mahilig sa vacuum. Story time. Nung buntis pa talaga ako, lagi na ako nagpa-vacuum sa bahay kasi nga wala naman ako magawa kundi maglinis na lang ng maglinis. After 2 months nga, nung pinanganak ko siya, nag-vacuum ulit ako. So before that, yung robot yung nagva-vacuum sa bahay kasi nga medyo mabigat sa akin that time. And then, as I expected, nag-vacuum ako na nasa kwarto siya and narinig niya yung vacuum. Nagising naman siya pero hindi siya umiiyak. Hanggang sa nag 3 to 4 months na siya at nagko-continue pa rin ako nag-vacuum sa bahay, naririnig niya. At ayun, nakakatulog naman siya kahit maingay. Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro dahil nag-vacuum ako nung buntis pa ako. Until now, 6 months old na nga siya. At every time na lang nag-vacuum ako, usually ginagawa ko to pag tulog siya, nasa baba siya. Naririnig niya pero ayun, natutulog pa rin siya. Hanggang sa dumating yung panahon na nagva-vacuum ako, nagising siya, nandyan lang siya sa sahig. Kasi nga, grabe na siya gumapa ngayon kung saan-saan na. So nakikita niya, nagva-vacuum ako. At ayan, sinusundan talaga niya ako at sinusundan niya kung saan yung nanggagaling yung ingay at saka saan nanggagaling yung vacuum. Sa totoo lang talaga, mas convenient sa akin na okay sa kanya yung vacuum at saka yung ingay. Hindi naman siya masyadong maingay. Nileles ko din yung volume ng vacuum para hindi naman masakit sa tenga niya. So ayan na nga, fast forward tayo. Every time makikita niya yung vacuum dyan sa taas, gustong-gusto niyang puntahan. At ako naman kasi tinatamad akong ibabayan kasi everyday naman dito siya gumagapang sa taas. Kaya dyan ko na lang nilalagay sa gilid. Talagang itago mo na lang para hindi niya makita kasi gustong-gusto niyang puntahan at gustong-gusto niyang laruin. So ayan, tinitingnan niya at tinititigan niya. So, ayan, end of story. That's it for today. Bye. See you again.